Ang sabi nila sa Cebuano raw ang hinlo, magatillo sa mga malain na opisyal. Dapat linisin natin ang ating gobyerno. Ang dala ni Atty. Hinlo programa, kasama ko ang ating Supremo, si Senator Robin Hood Padilla. Supremo, salamat sa iyong leadership sa PDP Laban. Dalawa na tayo magiging revolusyonaryo. Mga kababayan ko sa Leyte, mga kapwa ko Visayans, magkaisa ang Visaya, samahan natin ang Mindanao. Ipanalo natin ang lahat ng mga senador ng PDP Laban. Pwede ba yon? PDP Laban! PDP Laban! Duterte! Duterte! Sabi nila, bakit pa kayo pupunta sa Leyte? Dahil ito'y bayan ni Romualdez. Bakit pa pupunta ang mga PDP Laban sa Leyte? Dahil ito ay Romualdez country. Papayag ba ang mga taga-Leyte na dating nagsisipsip ang si Romualdez kay Tatay Digong at siya ngayon trinaidor si Tatay Digong? Ang Leyte ba ay Romualdez country? Ang Leyte ba ay Romualdez country? Sino lang ang yumayaman sa Leyte? Sino lang ang yumayaman sa Leyte? Kayong mga taong bayan, pinabayaan ba kayo at sinanay lang sa ayuda? Ano ang gusto nyo? Ayuda o trabaho? Ano ang gusto nyo? Ayuda o programa? Romualdez, antayin nyo ang Mayo 2025. Leyte, pagbibili nyo ba ang inyong boto? Leyte, pagbibili nyo ba ang inyong boto? Leyte, mabibili ba kayo ng pera? Pangulong Senator Robin Hood Padilla, ang mga katipuneros na bago ay taga-Leyte. Mga kababayan kong Visayas, mga kababayan kong taga-Visayas, sabi ko kay Tatay Digong, nasa isip ko, bakit pa tayo mag-survey-survey? Sino ba ang makapag-isip na ang dating mayor ng Davao ay siyang kauna-unahang presidente ng Mindanao? Nangyari yon dahil nakiramay ang Leyte. Nangyari naging presidente si Tatay Digong dahil tinulungan siya ng Leyte. Leyte, tutulungan niyo ba ang mga senador ng PDP Laban? Huwag niyong kalimutan, solido tayo sa Duterte 10. Kayo na ang bahala sa 11 at 12. Pero ang ating prioridad, Duterte 10. Walang maiiwan sa Duterte 10. Walang maiiwan sa Duterte 10. Kaya pala si Mayor enjoy na enjoy pag nagsasalita. Ang sarap palang magsalita sa entablado, no? Alam niyo po si Mayor,
Pag nagsasalita po si Mayor, kahit saan po kami nagpunta, ganyan-ganyan po ako nakatingin tulala. Minsan hinahanap ako, nasa sa Senator Padilla. Nandun po ako sa lapag. Pinanonood ko po siya. Alam niyo po, walang pinakatotoong tao kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Allahu Akbar. My goodness, I hate drugs. Kaya po sana, ang hindi ko lang po magagaya yung pagmumura ni Mayor. Hindi cute. Hindi ko po kaya. Si Mayor lang po ang talagang pinaka-cute na tao sa atin. Pwede siyang teddy bear. Kaya po, mga mahal kong kababayan, maraming salamat po at kinuha ko masyado ang inyong oras sa... Salamat po, salamat po. Salamat po. Isa pong karangalan ang matawag ng Supremo. Salamat po. Salamat po. Bilang panghuling salita po, ating pong dating Pangulo ay nakakulong pa. Ang hinihingi ko po sa inyo, bilang panghuli, dasal. Matanda na po si Mayor. Di na po dapat nangyayari sa edad niya ito. Ang pakiusap po sa inyong lahat. Alam nyo, nung nandun sa Senado, naghihiring, sabi nila, ba't ka naiyak? Ano naman ako hindi maiiyak? Pinag-uusapan natin dito lahat. 80 years old. Tapos sasabihin nyo, bibit-bitin nyo, hahatakin ko. 80 years old, yan na ba ang kultura nating Pilipino? Yan na po ba? Katanggap-tanggap ba yun sa atin? Ng isang matanda. Bilang panguling salita, ito po ay hindi na usapin ng Duterte ka o Marcos ka o sino ka man. Usapin na po ito ng ating kalayaan at kasarinlan. Hindi po pwede ng isang Pilipino ay dinadala sa ibang bansa at doon dadaan sa panghuhusga at doon ikukulong. Tapos na ang revolusyon. Pilipino na tayo. Malaya na po tayo. Hindi tayo kailanman papayag na tayo po ay aalipingin pa o uutusan pa o paparusahan pa ng dayuhan. Tapos na po yun. Nakalabas na po tayo dyan. Kaya mga mahal kong kababayan, bilang Pilipino, bring him home! Bring him home! Bring him home! Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.